Magandang araw sa lahat. Ngayon, dadako na tayo sa panibagong paksa sa midterm kung saan tatalakayin natin ang mga naiwang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Okay, alam ko na lahat tayo ay nakaranas ng mga gawain kung saan iginugrupo tayo ng ating mga guro. Kasi isa sa mga estratehiya na ginagamit ng guro ay mga pangkatang gawain. Okay, ngayon ang tanong ko, dahil nakaranas na kayong magkaroon ng mga kagrupo o gumawa ng mga output o mga gawain na may mga kasapi o kasamahan. Ngayon, ano sa tingin mo ang benepisyong makukuha sa pagkikisangkot sa isang talakayan sa grupo? Again, ano sa tingin mo ang benepisyong makukuha sa pagkikisangkot sa isang talakayan sa grupo? Maaari nyo bang pag-isipan ng mabuti? Okay. Ang maaari nating makuhang benepisyo sa pakikisangkot sa isang talakayan sa grupo ay maaring lumawak ang ating kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay dahil naririnig rin natin ang mga ideya o opinyon ng ating mga kasapi o miyembro. Aside from that, nakabubuo tayo ng magandang relasyon o friendship sa kanila kung saan natututunan natin ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Aside from that, mas napapadali natin ang mga gawain kasi nga may mga kasamahan tayo. Ngunit, aside sa mga advantages na makukuha natin sa isang talakayan sa grupo o pakikisangkot sa grupo, no, may mga disadvantages rin ito. Kung saan maaring may isa tayong kasapi na tinatawag nating freeloader na umaasa lamang sa leader o sa kapwa niya miyembro. So, isa sa dapat nating tandaan, no, pag tayo po ay nasa isang pangkatang gawain o gumagawa ng isang gawain na kailangan nating makipagtulungan sa iba, isipin po natin na kailangan po na may contribution tayo. Again, isipin natin na dapat may contribution po tayo. Yan po ang pinakamahalaga sa tuwing nagkakaroon tayo ng groupings. Okay, ngayon may connection ang ating tanong. Kasi ang tatalakayin natin na sitwasyong pangkomunikasyon ay tinatawag na group discussion. Okay, ano ba ang group discussion? Ito po ay talakayan na binubuo ng hanggang 5 o higit pang kasapi o miyembro. Matatawag rin natin itong gawaing kooperasyon. Okay, bakit tinatawag itong gawaing kooperasyon? Kasi sa ganitong sistema o pamamaraan nagkakaroon ng pagtutulong-tulong ang bawat kasapi o miyembro ng isang pangkat. Again, nagkakaroon ng pagtutulungan. Okay? O nagkakaroon ng tulong-tulong ang mga miyembro. Okay. Hindi lamang kooperasyon, ngunit kailangan rin natin ng partisipasyon kung saan marunong tayong makisama at marunong tayong mag-unawa ng ating mga kasapi o miyembro at dapat rin po bilang miyembro rin ng isang grupo, tayo po ay may open mind. Kasi nga iba't iba po tayong tao. Iba't iba ang ating mga pananaw sa mga bagay-bagay. Kaya kailangan na open mind tayo kasi iba't iba ang ating mga opinion o kuro-kuro kung ano man ang mga paksang ating tatalakayin o pag-uusapan. Isa rin sa mga layunin ng group discussion is makapagbahagi ng impormasyon, ideya at opinyon upang malutas ang isang suliranin. So, ang group discussion hindi lamang nangyayari sa loob ng klase o sa konteksto sa paaralan, nangyayari rin po ito sa pamahalaan, no, sa Senado kung saan bumubuo sila ng mga desisyon kung may mga isyong nararanasan ng ating bansa. Nangyayari rin ito sa mga pribadong sektor o mga pribadong kumpanya o mga institusyon. Okay? So, sa pamamagitan rin po ng group discussion, makakahanap tayo ng mga impormasyon sa ating isinasagawang pag-aaral. Ngayon, may 5 balangkas ng group discussion upang maging organisado. Tulad ng iba pang mga sitwasyong pangkomunikasyon, kinakailangan po talagang organisado ito. Ito po ay ayon sa pag-aaral ni Castro de Leon noong 2004. Okay, katulad ng pananaliksik, 'di ba, na gumagamit tayo ng scientific method. So, ang group discussion ay may balangkas o may sinusunod na metodolohiya
Una po ay alamin ang suliranin. Okay, sa pag-alam ng suliranin, dito po natin isi-state ko ano ba ang problema o ano ba ang issue, okay? Sa ikalawa ay suriin ang suliranin upang matukoy ang dahilan at epekto nito. Sumalalim na pagsusuri kung saan nagkakaroon kayo ng mga research ng iba pang konektadong paksa na makatutulong sa pagsusuri ninyo. Dito niyo rin malalaman kung ano ba ang sanhi nito, bakit ito nagbunga, ano ang maaaring epekto nito at ano pa ba ang ilang mga salik o factors na dapat na isaalang-alang. Sa ikatlo, dito na papasok ang pagpapalitan ng ideya o kuro-kuro kung saan makapagmungkahi ka ng pansamantalang solusyon. At ikaapat, dahil sa iba't ibang mga solusyong inilatag sa group discussion, dito na po kailangang itala, no? Maaring isulat sa papel o sa whiteboard upang makita ng lahat. At ikalima po ay pumili ng pinakamainam na solusyon sa suliranin, tulad ng pulong o pagpupulong o meeting. Kailangan pong magtatapos ang group discussion sa nagkakaisang desisyon, kung saan may isang solusyon lamang po na pinagkasunduan lahat ng kasapi o miyembro para bigyan ng pansamantalang solusyon, no, ang suliraning kinakaharap. So yan po ang 5 balangkas ng group discussion upang maging organisado ito. Ngayon, isa sa mga halimbawa ng group discussion ay tinatawag nating FGD o Focus Group Discussion. So ano ba ang FGD? Ito po ay pamamaraan, no, na may pangangalap ng impormasyon na nauuri sa pakikipagkwentuhan. Ito po ay pamamaraan sa pananaliksik o ginagamit itong pamamaraan na ito sa tuwing tayo ay nagkakandak ng research, kung saan ito po ay epektibo especially sa qualitative research o kwalitatibong pananaliksik. Again, epektibo po ang FGD sa kwalitatibong pananaliksik o qualitative research, kung saan ang sistema ay pag-uusap o kinakausap mo lamang ang iyong mga kalahok o respondente sa pag-aaral, kaya ito po ay tila na nakikipagkwentuhan. Isa rin po sa pamamaraan sa pananaliksik na ginagamit natin na tinalakay na natin noong nakaraang araw o nakaraang linggo is ang pakikipanayam, no? Ang pagtatanong-tanong, ang talakayan, at ito po, pakikipagkwentuhan. Okay, isa sa layunin ng FGD is makuha ang opinyon, ideya at mga karanasan ng mga kalahok sa isang talakayan na makatutulong sa isinasagawang pananaliksik. Sa magsaysay manggod, no, ang kadalasang ginagawa na research is quantitative, no, kasi mas madali po ito. So sa qualitative manggod, mas complex siya, no, daghan kaayog factors na isaalang-alang, lalong-lalo na iba't iba po ang personalidad ng tao, iba't iba ang kinalakihan, no. So sa pakikipanayam o sa pakikipagkwentuhan, dapat specific yun ka unsa imong target na makuha na impormasyon, no, para mas madali mo itong isala kung ano lamang ang makatutulong sa iyong pananaliksik. Whereas sa quantitative, dali lang kaayo siya kasi maaring may pasasagutan ka lang pong survey, no? Kukunin mo ang mga grado ng estudyante or maari kang magkaroon ng questionnaires o talatanungan. So yan po ang FGD o Focus Group Discussion na isang pamamaraan sa pananaliksik na nasa paraang pagkikipagkwentuhan na epektibo siya sa qualitative research. Okay, yan po ang group discussion. Ngayon, dumako na tayo sa panibagong uri ng tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. So, disclaimer lang, no, hindi lahat ng inassign ko sa inyong mga paksa, di ba, 9 to ka-topics, hindi lahat ay discuss natin tulad ng social media at ng video conference dahil tinalakay na natin ito unti-unti sa midterm, di ba, at sa prelim, kung saan nalaman na natin paano ba malalaman ang kung reliable ba or valid ba ang isang artikulo sa social media, o paano ba tayo magkakaroon ng or paano ba tayo kukuha ng mga batis ng impormasyon o sources of information. At ang video conferencing
Yan po ang ginagamit natin ngayon upang makipagkomunikasyon at maglahad ng ideya, lalong-lalo na sa new normal. So, karang social media o video conference, ginagamit talaga natin ito sa kasalukuyan at isa ito sa mga ginagamit natin sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngayon, noong wala pang pandemya at madali lang ating pakikipag-ugnayan kasi maaari tayong magkaroon ng mga forum, magkaroon ng mga seminars, workshop na wala tayong iniisip na mga bagay-bagay. Pero ngayon, lahat po ay nangyayari na sa virtual world. Nagkakaroon na tayo ng mga virtual meetings and virtual lessons. So, yun lamang po ang pahapyaw kong pagtalakay sa video conference at sa social media. Ngayon, isa sa mga komunikasyon is sa radyo at sa telebisyon. Okay? Isa sa nakikipagkomunikasyon tayo, nagkakaroon ng komunikasyon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Ngayon, ang katanungan ko ay, ano ang kabisaan sa komunikasyon ng mga programang pang-radyo at pan-telebisyon? Again, ano ang kabisaan sa komunikasyon ng mga programang pang-radyo at telebisyon? Or kung i-paraphrase na ko, ang question, mabisa ba ang komunikasyon sa radyo at telebisyon? Okay, sige daw, pag-isipan ng mabuti. Okay, masasabi nating mabisa ang komunikasyon sa radyo at telebisyon dahil marami itong naaabot na mga mamamayan sa bansa. Madali lang ang paglalahad ng mga balita o ng mga impormasyon, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya kung saan sa pamamagitan ng radyo at telebisyon ginagamit natin ito upang ilahad ang mga updates tungkol sa COVID cases o sa mga protocols o sa mga rules and regulations sa ating syudad o sa ating bansa. Okay, mabisa rin po ang komunikasyon sa radyo at telebisyon dahil parte na rin ito ng ating pang-araw-araw, na madali na lang tayong makakasagap ng balita, maaring lokal, nasyonal at internasyonal. Okay, ngunit sa panahon ngayon, na social media na tayo, umaasa sa mga balita kasi hindi na katulad ng dati na mahilig tayong manood ng telebisyon at makinig ng radyo kasi nga dahil sa pagbabago ng panahon, grabe po datong improvement sa technology. So, kadalasan ang mga lalong-lalo na ang mga millennials at mga younger generations karon sa social media o sa pamamagitan ng mga gadgets na sila, nakakasagap o nakakaalam ng mga impormasyon at balita. Muna ang disadvantage po sa social media, is dili magud tanan literate sa paggamit ng mga gadgets, mga tablets, computer at iba pa. Kaya mabisa pa rin ang komunikasyon sa radyo at telebisyon. Ngayon, magsimula muna tayo sa komunikasyong pang-radyo. Okay, isa sa mga kilalang radyo dito sa ating bansa o radio broadcasting station is ang Bombo Radio. Okay, isa pa ay Brigada. Okay, when it comes to music naman, ang MOR, IFM, Di lamang music but also balita. Kaya, ang radyo ay pinagmumulan at pinagkukunan ng balita, aliw, impormasyon, payo at serbisyong publiko ng tao. So, masasabi talaga nating di lang mga seryosong bagay tulad ng balita at impormasyon ang ating masasagap, ngunit ang radyo rin po, ang komunikasyon sa radyo ay nagbibigay rin po ng entertainment sa atin. Lalong-lalo na pag nakikinig tayo ng mga musika. At higit sa lahat, nagagamit rin po ang radyo when it comes sa advertisement, diba? Daghan kayong mga advertisement na madunggan. Aside from that, naapoy mga segment sa radyo na tumatalakay sa isang buhay ng tao o karanasan kung saan na ay mga letter sender, naapo tayo mga drama-rama sa hapon, at marami pang iba na nagbibigay entertainment o aliw sa bawat tao o mga mamamayan. Okay, sinasabi rin pong mas mabilis ang balita o dating ng balita at pagbabalita sa radyo kumpara sa telebisyon. Bakit nasasabing mas mabilis? Halimbawa na lamang may nangyaring aksidente na kailangan ng news coverage, mas madali pong mag-set up
when it comes to radio broadcasting kumpara sa telebisyon dahil ang komunikasyon sa telebisyon o ang pagbabalita sa telebisyon, kailangan pa mag-set up ng camera, kailangan pa ng lightings kung kinakailangan, no? May microphone dapat. But sa radyo, maaring i-record lamang at madali lang po itong ipapaabot sa mga tagapakinig. Kaya masasabi talaga nating mas mabilis ang dating ng balita at pagbabalita sa radyo. Pero karon high-tech naman good pod ta. Naanay mga radios na naga-live na pod sa Facebook. Kay tungod lagi, social media na pod ang ginagamit ng halos ng kabataan. Gina-maximize po nila ang paggamit ng social media. For example na lang, naga-radio sila, no? While naga-radio sila, nagkakaroon sila ng Facebook Live, 'di ba? So aside sa mga tagapakinig sa radyo, marami ring mga manonood sa live. Okay. Masasabi rin nating pinakamalawak at pinakamaraming naaabot na mamamayan ang radyo sapagkat ito po ay mura at ito ang kasangkapan na abot kaya ng masa. So, halimbawa na lamang sa mga far-flung areas, naagi yung mga areas na walay kuryente, no? Or dili maabot sa signal sa television. So, isa ang radyo sa pinakamabisa na uri ng komunikasyon. At ngayon sa panahon ng pandemya, gamit na gamit ito, lalong-lalo na sa larangan o sa sistema ng edukasyon. So, gi-adapt sa DepEd ang radio broadcasting, kung saan sa pamamagitan ng radyo, ipinapaabot ang mga anunsyo sa mga magulang at mag-aaral, maging ang mga impormasyon, no, tungkol sa module ba yan, mga ano pa bang mga suliraning kinakaharap sa DepEd, kung saan mas madali itong mapaabot, lalong-lalo na sa mga bukid-bukid o far-flung areas. Marami rin po pakinabang ang radyo. Una-una ay magpaparinig ito ng mga musika. Next is pagbabatid ng mga panawagan, pagpapakilala ng talakayan o pulso ng bansa at nagbibigay ng opinyon sa isang paksa. So marami po tayong napapakinggan sa radyo kung saan marami tayong nasasagap na mga konsepto at ideya. Okay, dumako naman tayo sa komunikasyon na pan-telebisyon. Okay, sa pagbabago ng panahon, grabe po ang improvements nato when it comes sa TV. Dati black and white lang, dati box type lang. Karon kay naanay flat screen, naanay smart TV, kung saan colored og HD na gyud. Sa unang panahon na ako'y gi-research no na pag film sa una is katong gina-roll good na camera, kung saan bawal po talagang magkamali ang artista. Pag mag-film silang mga telenovela o sitcom o comedy serye, no, bawal magkamali kasi nga pag magkamali back to uno na pod kasi giro lamang good continuous compared karon na high-tech na kayo mga cameras, pwede na i-cut, no, i-edit, i-pause. So yun po ang pinagkaiba na mas madali na lamang po ngayon ang pagbuo ng mga content tulad ng mga teleserye, telenovela, pelikula at comedy serye o mga sitcom o mga shows, no, sa telebisyon compared noong panahon noong 60s, 70s, 80s. Okay. So, ang telebisyon ay nagiging bahagi na ito ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi ito po ay nagpapalabas, diba, ng mga programa. So, naging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung saan parang parte na to ng ating kultura kasi routine na kasi. Halimbawa, may sinusubaybayan kang telenovela. So, part na sa imong routine na every 9 p.m. magtanaw na ko. Or katulad sa imong parents na every morning magtanaw yung balita habang gapangapi. So, parte na ito ng pamumuhay ng mga Pilipino. So, aside sa ayon sa survey, no, sa world, isa ang Philippines sa grabe kayo mo gamit og social media. But isa rin po tayo sa mga mahilig talagang manood sa telebisyon. Ngayon, ano ba ang maaring mapanood natin o ano ba ang mga programa sa telebisyon? Unang-una po ay ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng tungkol sa politika, lipunan, edukasyon, relihiyon, sports at ekonomiya. So, di lamang yan but also showbiz. Diba? Mga showbiz news.
Kasi isa sa mga katangian ng Pilipino ay hilig tayong makialam sa buhay ng ibang tao, mga ususero at ususera tayo, 'di ba? Kaya ano kayo ta if na ay mga issue ang mga artista. So isa sa mga programa na nagpapalabas or nagbibigay ng balita sa atin na ma-consider po nato siya na long running na show, no? According sa survey ang TV Patrol at 24 oras. Ngunit tulad ng social media, dili gyud tanang ipinapalabas ay reliable at valid. Kasi naapoy times na ang balitang ipinapahayag ay may bias, no? Lalong-lalo na pag panahon ng eleksyon o halalan, makikita mo talaga na may bias o may kinikilingan o sinusuportahan ang iilan sa mga programa o mga shows na nagpapalabas ng mga balita. Kaya tayo bilang mga tagapanood, dapat nating isaalang-alang ano lamang ang totoo o factual. Okay? Ikalawa naman ng mga programa sa telebisyon ay mga dokumentaryo o tinatawag natin sa English, documentaries. Isa rin po sa pinakakilalang dokumentaryo sa ating bansa o sa ating Philippine television is ang Eyewitness. Okay, 'di ba? Noong midterm, pinanood ko kayo ng isang dokumentaryo sa Eyewitness na pinamagatang Butot Balat. So, ipinapakita sa mga dokumentaryo ang tunay na estado o karanasan ng mga tao na maaring maging inspirasyon o magmulat sa mga mamamayan sa ating bansa. Isa rin po sa nabigay pugay sa atin sa larangan ng dokumentaryo na nagkaroon ng award, no? Sa International Film and Video Festival. Nagkaroon ng Silver Award sa category na biography katong sa ABS-CBN na Dokyo Central, isang dokumentary na pinamagatang alab ng ABS-CBN. So yan po ang dokumentaryo o documentaries. Kato naman ay serbisyong publiko. So na ay mga programa na nagbibigay serbisyo publiko tulad pa rin ng TV Patrol at 24 oras. Karon kay naa natay Raffy Tulfo in action. Pero bago pa ng Raffy Tulfo in action natin mga face to face. Pero lisod kaayo ma-assess karon no if scripted ba or dili scripted karon ang mga shows. Kasi nga dahil sa kagustuhan na magkamit ng maraming views katulad sa YouTube, no, na digto gina-post pod ang mga episode sa Raffy Tulfo in action, usahay tan-awon gyud nimo if ano ba ni tawag ani tinuod ba ni or dili ba. So ikaw gyud bilang mga tagapanood o tagapakinig ang magsala gyud. Again, ikaw talaga ang magsasala sa mga balita. Kasi karon sa panahon, dali na lang kaayo ang balita. One click. Ang mga information, one click na lang po. So, daghan kaayog mga inputs karon ang world kung saan dapat i-consider nato ato ang body na tayo ang tagasala. Dili tanan, atua siyang i-input sa atong brain, but kabalo ta mag-assess kung unsa digto ang ato ang dapat i-input o dili dapat i-input. Okay? At ikaapat, ilan pa sa mga programa sa telebisyon ay ang mga teleserye, ayan, mga telenovela, mga pelikula sa telebisyon, at mga comedy serye o sitcom. Isa sa sitcom siguro sa maalala na ko is katong kay Tony Good o kay John Lloyd. I forgot unsa ang title ato, no? And aside from that, mga telenovela, isa sa mga long-running na telenovela sa ating telebisyon ay ang probinsyano, di ba? Dugay na kaayo. Kung wala nag-shutdown ng ABS, dili siguro sila mag-end. So aside from that, isa sa mga dugay pod nag-air kay ang Be Careful with My Heart. At marami pang iba. Marami pong mga sikat rin ng mga telenovela tulad ng Kadenang Ginto, no? Naapatay katong sa unang panahon, katong Old na Encantadia, mga Mulawin, mga Kampanerang Kuba. Tapos naaputay iba't iba manggod ang konsepto. Iba-iba ang content sa mga telenovela na ay about sa family, na ay about sa love story, or na ay about sa lipunan, no? Kung saan kara siya murag escape manggod sa reality, di ba? Usay mauihan na ta kay over na kayo ang mga scenes. So murag gina ano pud na sa mga nagahimo sa mga films kay tungod
escape manggod na sa reality sa tao kung saan nagbibigay ito ng entertainment. Muna ginaglamorize kaayo, ginafantasize kaayo ang mga scenes, 'di ba? So ikaw dapat bilang mga manonood pa rin or tagapanood pa rin, alam mo pa rin o naagyapon kay grasp sa reality. Pero believe ko karon sa mga pelikula no, na naanay mga pelikula o telenovela na ang ending kay realistic na gyud. Dili na tong always na happy ending na nagkadayon or na ni dato gikan sa kapobrehon bat kanang realistic na karon na anay iba na dili magdayon na iba na mga matay na, di ba? So karon kay more on realistic na gyud kasi ipinapakita na talaga sa mga Pilipino ngayon kung ano talaga ang tunay na buhay, no? Isa rin po sa mga programa sa telebisyon na ipinapakita o ipinapalabas dito ay mga variety show, mga reality show o game show. Isa pa sa mga long-running na variety show o reality show sa ating bansa kay ang Walang Tulugan with Master Showman. Isa rin po ang Bubble Gang, ang ASAP, no? At ang MMK, mo gyud na ang dugay na kaayo na naga-air sa Philippine Television. So aside from that, daghan pud tag mga reality show, no? Isa na doon ang Pinoy Big Brother na pinakasikat. Mga game show rin po, Minute to Win It, mga The Singing Bee, Your Face Sounds Familiar, Deal or No Deal, at noong sa panahon nila katong Game Ka Na Ba. Karon kay ang sikat is Showtime, no? It Bulaga. Isa sa mga kilalang personalidad sa larangan ng variety show at game show kay si Willie Revilla Migyod. Nag-start siya sa Wawawin, no? Unya nag-Will Time, Big Time. Then karon kay Wawawin. So yan po ang mga halimbawa ng mga variety show o reality show o game show na napapanood natin sa telebisyon. So, dito na po nagtatapos ang ating talakayan sa finals, okay? So, ang ating dapat tandaan lamang, no, sa dami-rami, no, ng ating magagamit na mga komunikasyon o pamamaraan upang makipagkomunikasyon, dito natin malalaman kung ano lang ang pinakamabisa talaga, kung saan masasabi nating mabisa ang komunikasyon kung ikaw rin po na tagapaghatid ng impormasyon o tagapaghatid ng ideya ay mabisa rin po, hindi lamang sa pagsasalita, maging sa pakikinig. So, ikaw dapat, no, ihasa, no, kayo bilang mga future educators at future professionals. Dili gyud maiwasan ang mga sitwasyon na kailangan gyud ninyo mag-lead. Halimbawa na lamang, di ba? Moana na sila na ay teacher siya. So, ikaw gyud ang ipa-pray, di ba? Ay, siya ang teacher siya, dapat siya ang mag-MC, di ba? Dili gyud nato na siya maiwasan na kailangan nating mag-lead sa mga pakikipag-ugnayan o pakikipagkomunikasyon. So, ngayon pa lamang na nag-aaral pa lang kayo, develop at ihasa ninyo ang inyong kagalingan o kahusayan sa larangan ng kakayahang komunikatibo, lalong-lalo na ang ating mga makrong kasanayan, ang pakikinig, pagsasalita, no? Pagbasa, pagsulat, panonood. At dapat talaga nating bigyan ng tuon ang kakayahan natin sa pakikinig. Kasi nagiging epektibong tagapagsalita ka kung ikaw po ay epektibong tagapakinig. At isa rin po sa ating dapat tandaan na dapat mahusay tayo sa ating pangunawa o pag-unawa sa mga bagay-bagay. Dahil sa ating world karon na daghan na kaayog fake news, dapat isa ka sa mga tao na responsible, no? Isa ka sa tao na naagyoy awareness when it comes sa pag-assess kung unsa lang ang truth or mga facts or unsa ang mga dili tinuod o ang mga lies. So, nakasalalay gihapon ang komunikasyon sa tao dahil wala ngang komunikasyon kung walang tao. So, sa pamamagitan rin ng mga komunikasyon na ito, lalong-lalo na sa telebisyon, no, na lilinang ang ating kaalaman sa ating wika. Kasi ayon sa pag-aaral, 99% ng mga Pilipino ay natututo ng wikang Filipino dahil sa panonood ng telebisyon. So, dili lang ta na-entertain but nag-learn po ta og wika nato. Kasi, kadalasan ginagamit sa mga
sa mga teleserye at telenovela ay wikang Tagalog talaga o wikang Filipino talaga. Kaya sa mga rehiyon kung saan hindi nagsasalita ng Tagalog, hinay-hinay po silang natututo ng wikang Filipino dahil ito po ay araw-araw nilang napapakinggan. So, maupod na ang pinakanindot na benefit when it comes sa panonood ng television. Tulad ng sa Kabisayaan, no? Hawod gyud ta magtagalog, di ba? Whereas kung i-compare nato sa Katagalugan, dili sila kabalo sa atong lengguwahe. Kay dili man kaayon, wala man kaayo show na ginagamit o gumagamit ng wikang Bisaya. Kaya advantage po na sa ato na mga manonood. So yun lamang po, no? So gamitin natin ang wikang Filipino ng maayos at pag-aralan natin itong mabuti upang makatulong ito sa ating pakikipagkomunikasyon sa anumang sitwasyon o sa anumang konteksto. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan sa finals at be excited sa mga report or mga video presentation ng inyong mga kaklase dahil may mga karagdagan silang kaalaman na hindi ko na ibahagi na maaring ilahad nila at maaring magkaroon rin ako ng pagkatuto, di ba? Mag-learn po ko sa inyo kasi nagkakaroon tayo ngayon ng mga or ng meaningful learning. So maraming salamat po sa pakikinig. Kung may mga katanungan, maaari po kayong mag-PM sa akin. Okay, maraming salamat and God bless.